Gusto nilang patayin ang leader ng US, ako. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng US matapos ang insidente, sinabi niya, "Nasa lahat ng listahan ako. Kaninang umaga nakita ko. Sa ngayon, tingin ko, sinuwerte pa ako." Pero baka di tumagal yon. Ano ang nagtulak sa kanya para sabihin ito? Tinangkang patayin ng Iran si Trump habang nasa Ankara, Turkey si Trump para sa pulong ng NATO. May sabwatang binubuo sa madilim na bahagi ng Tehran. Pagkakataon nito para sirain ang Air Force One at tanggalin si Trump. Pero napigilan ng US ang sabwatan gamit ang isang matalinong hakbang. At ang sumunod na nangyari ay nagdulot ng kahihiyan sa Iran. Nagturo sa rehimen ng isang simpleng aral. Gumawa ng mga hangal na desisyon at katangahan din ang aanihin mo. Nagsimula ito sa Ankara kung saan lumipad si Trump para dumalo sa NATO Summit kasama ang mga lider ng iba't ibang kasaping bansa. Ang pagtitipon ay inaasahan sanang maging pagkakataon para sa mga pinunong iyon na magpatibay ng ugnayan at talakayin kung ano ang kailangang gawin tungkol sa lumalaking mga banta sa buong mundo kabilang na sa Russia at sa Gulpo. Ngunit sa likod ng eksena, may kakaibang nangyari. Lumipad si Trump sa Ankara sakay ng bagong Air Force One na regalo ng Qatar sa US. Kontrobersyal ang eroplanong yon. Kinailangan pang itanggi ni Trump na regalo sa kanya ang jet at hindi sa US. Abutin pa ng ilang panahon bago malagyan ang jet ng lahat ng kagamitang pananggol na nasa dating Air Force One. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, may mga upgrade at pagpapahusay ngayong taglagas. Hindi pa na ilalagay ito, kaya posibleng yon ang dahilan ng kakaibang desisyon ni Trump sa Ankara. Lumipad si Trump papuntang Ankara sakay ng eroplano ng Qatar. Pero kahit bahagi lang ng biyahe pa uwi, ginamit niya ang lumang Air Force One na dapat palitan ng bagong jet. Parang walang anuman si Trump nung panahong yon. Nang tanungin kung bakit siya lumipat ng eroplano, simple lang ang sagot niya. Gusto lang daw niyang sumakay ulit sa lumang jet dahil sa nostalgia. May tinatago si Trump at mas malalim ang dahilan ng pagpapalit niya ng eroplano kaysa sa sinabi niya. Sinusubukan ng Iran na ipapatay si Trump. Inakala ng rehimen ng Iran na sa pamamagitan ng mga proxy nito, yun na ang perpektong pagkakataon para paslangin ang Pangulo ng Amerika. Ayon yan sa isang mainit na ulat noong Hulyo 24 mula sa New York Times na nagsasabing napilitan si Trump na biglang magpalit ng eroplano dahil sa isang kapani-paniwalang banta na lumitaw. Tina-target siya ng mga proxy forces ng Iran at Air Force One. Kailangang magdesisyon ang Secret Service. Papayagan ba nilang gamitin ni Trump ang eroplano ng Qatar? Kahit dito handang harapin ang banta, dapat bang ilipat ng Secret Service si Trump sa mas lumang Air Force One na may kumpletong pananggalang? Pinili ng Secret Service ang huling option at sa isang iglap, napahiya ang Iran nang gumuho ang enggrande nitong plano ng asasinasyon. Kaunti lang ang alam natin sa plano ng asasinasyon na di nakakagulat. Hindi ipapaalam ng Iran kung paano nila gustong alisin si Trump at maingat din ang US sa detalye para hindi malaman ng Iran kung gaano karami ang alam nila. Gayunpaman, alam nating ang proxy forces na sangkot sa tangkang asasinasyon ay hindi talaga tinatarget ang eroplano ng Qatar. Bagamat nagbigay ng pagkakataon ang eroplano ngayon para sa isang pag-atake, gusto nilang tamaan si Trump at kung anuman ang eroplanong sinasakyan niya noong panahong yon. Bukod doon, kakaunti lang ang sinabi ng White House. Walang opisyal na press briefing at ayon sa New York Times, kahit mga pangunahing miyembro ng Kongreso at administrasyon ay walang natanggap na impormasyon, kundi ang pagsasabing pag-iingat lang ang pagpapalit. Lumabas na kulang pa pala ang sinabi nilang iyon. Nabanta ang buhay ni Trump kaya kumilos ang Secret Service. Siguradong hindi nag-atubili ang Iran sa pagbabanta sa buhay ni Trump. Nag-post sa X ang kataas-taasang pinuno ng bansa, Mujtaba Khamenei, ng pahayag matapos ang tangkang pangpatay. Ipinapangako naming ipaghihiganti ang iyong dalisay na dugo at ang dugo ng lahat ng martir ng dalawang huling digmaan sa pamamagitan ng paghihiganti laban sa mga kriminal at kahiya-hiyang mamamatay tao. Ang paghihiganting ito ang hinihingi ng ating bansa at talagang dapat itong gawin. Malinaw na gusto ng nakababatang Khamenei na maghiganti sa pagkamatay ng amang si Ali Khamenei noong simula ng Operasyon Epic Fury. Kung ito ang utos ng kataas-taasang pinuno, dapat itong isakatuparan ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Matagal nang sinasabi ni Trump na sa hit list siya ng rehimeng Iranian, gaya ng nabanggit sa simula ng video. At sinubukan na ng Iran ang ganitong bagay noon. Noong 2024, nadiskubre ang dalawang planong may kaugnayan sa Iran laban sa buhay ni Trump. Iniulat ng Time Magazine. Ang una, na nalantad noong Hulyo 2024 ay kinasangkutan ng isang Pakistani na lalaki na si Asif Merchant. Inaresto dahil sa planong patayin ang ilang politiko sa US, kabilang si Trump. Kalaunan sa taon, si Farhad Shakeri, na isang mamamayang Afghan, ay inaresto dahil umano'y inutusan ng gobyerno ng Iran na gumawa ng plano ng asasinasyon para patayin si Trump. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga banta. At hindi lang kay Trump ito nakatuon. Noong Hulyo 28, iniulat ng Independent na naglabas ang Iran ng video na pinamagatang saan papatayin si Melania na nakakabahala. Ipinapakita ang motorcade ng unang ginang sa New York City at tahasang hinihikayat ang mga mandirigma ng kalayaan na atakihin siya. Maging si Baron, anak ni Trump, ay nakatanggap din ng banta. Sa pagtatapos ng video, Baron Trump
Maghintay ka sa amin. Kung nagtatanong ka kung gaano kalaki ang banta kay Trump sa Ankara, ang sagot ay seryoso. Ipinapakita ng rehimen ng Iran na prioridad nilang patayin si Trump at ang kanyang pamilya. Tungkol naman sa kung paano ito maaring gawin ng Iran, malaking pahiwatig ang pagbanggit sa mMRNA. Ayaw ng Iran na direktang patayin si Trump. Alam nila na ang pagpatay sa kasalukuyang presidente ng US at ang pag-ako ng direktang responsibilidad dito ay magdudulot ng matinding kapahamakan at maaaring magresulta pa sa pagpapairal ng Article 5 na magdadala ng 12-12 ng iba pang mga bansa sa digmaan sa rehiyon ng Golpo. Kaya gustong gumamit ng mga proxy ang Iran, mga grupo ng militante sa labas ng Iran, kahit na pinopunduhan at pinapadalhan ng kagamitan ng rehimen at maaari silang magsagawa ng mga pag-atake habang nabibigyan ang rehimen ng Iran ng kapanipaniwalang maikakaila ang pagkakasangkot nito. Malamang na ang pag-atake ay isasagawa ng Quds Force ng IRGC na ayon sa Council on Foreign Relations ay ekspedisyonaryong sangay na katuwang ng iba't ibang militanteng grupong kaalyado ng Iran sa rehiyon. Ang Quds Force ang nakikipag-ugnayan sa Hamas, Houthis at Hezbollah, nagpapadala ng armas sa mga grupo at naghahatid ng mga tagubilin mula sa kataas-taasang pinuno tungkol sa kung ano ang nais ng Iran na gawin ng mga grupong iyon. Hindi maliit na grupo ang Quds Force. Dalubasa sa paniniktik at panlilin lang, ang grupo ay may humigit kumulang 15,000 na miyembro. Mahaba na ang kasaysayan nito ng pangangasiwa sa mga asasinasyon para sa rehimen ng Iran. Nang sumiklab ang mga protesta sa Iran bandang dulo ng 2025 at papasok ng 2026. Ayon sa ulat ng Iran International, ang Quds Force ang nangasiwa sa mga pagpaslang sa ilang mahahalagang nagpoprotesta para magdulot ng kaguluhan sa kanilang hanay. Pinamunuan ng Quds Force ang planong patayin si Adel Al-Jabayer, embahador ng Saudi sa US noong 2011. Gamit sana ang isang Meksikanong drug cartel kapag gusto ng Iran na lumika ng gulo. Madalas may bakas ng Quds Force. Dahil sa dekadang karanasan, mukhang sinusubukan ng puwersa na pakilusin ang mga militante sa Turkey o kalapit bansa para magplano ng atake laban sa Air Force One. Dahil alam ang laki ng banta, nagpasya ang Secret Service na palitan ng eroplano. At ito ang dahilan kung bakit ang Qatari jet na kasalukuyang Air Force One ay kulang sa maraming defensive countermeasures kumpara sa dati. Ibinunyag ng New York Times noong Hulyo 9 na ayon sa ilang opisyal, ang Qatari jet ay walang parehong missile defense capability tulad ng luma na Air Force One. May mga tanong na lumitaw noong 2025 tungkol sa mga ginagawang pagsasayos sa Qatari jet at kung sapat ba ang mga iyon para maibigay ang kinakailangang seguridad. Natanong si Stephen Chong, direktor ng komunikasyon ng White House, tungkol sa mga hakbang matapos lumipat si Trump ng jet. Sagot niya, ang bagong Air Force One ay isang makabagong eroplano na nilagyan ng mataas na antas na mga protokol sa seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng Pangulo at ng kanyang mga tauhan. Sabi ng Pangulo, maraming kaaway ng Amerika ang nakatutok sa kanya. Kaya ginagamit namin lahat ng kakayahan para tugunan ang mga banta. Hindi gaanong nagsisiwalat ang pahayag, ngunit malinaw na kulang ang mga security protocol para maprotektahan ang Pangulo. Ihambing ito sa mas lumang bersyon ng Air Force One. Alam natin ng tiyak na ang mas lumang jet na ito ay may iba't ibang countermeasures na idinisenyo upang hadlangan ang uri ng pag-ataking panghimpapawid na malamang na pinaplano ng Iran at ng mga grupong proxy nito. Marami sa mga countermeasure na yon ay classified para sa malinaw na mga dahilan. Gayunpaman, alam natin na ang mas lumang Air Force One ay may kasamang electronic warfare suites para sa paglihis ng mga missile, teknolohiyang panlaban sa surface-to-air missile, kaya nitong harapin ang electromagnetic pulse kahit nasa himpapawid. Ayon sa Simple Flying, may infrared countermeasures ang jet para ilihis ang mga missile, kabilang ang ANA LLQ, 204 matador jammer. Idagdag pa riyan ang kakayahang maglaman ng hanggang 2,000 pagkain sa mga gali nito at ang kakayahan sa aerial refueling. Kaya't malinaw na ang jet na ito ay ginawa para manatili sa himpapawid ng matagal habang pinoprotektahan ang sarili laban sa mga banta. Sa mga seryosong sitwasyon, nagdi-deploy din ang US ng mga fighter jet para samahan ang Air Force One. Malabong na-deploy sila sa Ankara. Malinaw kung bakit pinapalipat ng Secret Service si Trump sa ibang jet. Mas nakakagulat ang nangyari pagkatapos. Mahalaga ang timing ng tangkang pagpatay na ito. Malalaman mo agad kung bakit. Paalala, nanonood ka ng military show. Ipinapakita namin ang buong kwento. Hindi lang headlines. Mag-subscribe at i-enable ang notifications para laging updated sa balita. Balikan natin ang summit sa Ankara. Ang pagpupulong na iyon ay ginanap noong ika-7 hanggang ika-8 ng Hulyo. Naalala mo ba ang mga nangyari nun? Sinimula ng US ang bagong serye ng mga airstrike sa Iran. Sinabi ni Trump na nagsimula ang mga strike bilang ganti sa pambobomba ng Iran sa mga barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz. At halos tugma ang mga petsa sa timeline. Ika-8 ng Hulyo, ang ikalawang araw ng halos 2 linggong sunod-sunod na pag-atake sa Iran. Ika-2 araw ng mga strike, kasabay ng ika-2 araw ng Ankara Summit. Malamang natanggap na ni Trump ang balita ng banta sa kanyang buhay noon. Noong Hulyo, 8, binomba ng US ang lungsod pantala ng Iran na Bandar Abbas, tahanan ng base ng hukbong dagat ng Iran, pati ang katimugang baybaying lungsod ng Sirik at lalawigan ng Bushehr. Dito matatagpuan ang pangunahing planta ng nukleyar ng Iran. Ito ay paghihigante, sabi ni Trump.
ngunit hindi para sa mga nangyayari sa kipot ng Hormuz. Maaring pinersonal ni Trump ang banta sa kanyang buhay at itinuring na pagtatangkang simulan muli ng Iran ang labanan sa kabila ng marupok na tigil putukan sa loob ng ilang buwan. Bahala na ang mga proxy. Alam ng US na Iran ang nasa likod ng mga grupong ito at tumugon sila sa tangkang pagpatay sa pamamagitan ng airstrike bilang leksyon sa Iran sa pag-atake sa malakas na kalaban. Huwag mo na lang gawin, Iran. Kahit pahiwatig na gusto mong ipapatay si Trump, sapat na para magdulot ng kaguluhan sa bansa. Natapos na ngayon sa isang banda ang 13 araw ng mga pag-atake matapos ang tangkang pagpatay ni Iran. Ika-26 ng Hulyo ang naging ikatlong araw ng maluwag na tigil putukan na ipinatupad ngayon upang bigyang daan ang US at Iran na muling magsimula ng negosasyon. Hindi ibig sabihin na handa nang magpatawad at makalimot ang US, gaya ng sabi ni Ambassador Mike Waltz noong Hulyo 26. Makikikita natin sa mga susunod na araw. Pero tandaan, may paparating pang dagdag na puwersang militar sa rehiyon. Dapat seryosohin ng rehimen ang sinabi ng Pangulo na handa na sila at bukas ang lahat ng opsyon. Sa madaling sabi, ang 13 sunod na araw ng pag-atake bilang ganti sa tangkang pagpatay ng Iran ay nagsilbing babala. Lamang yon, kung ang rehimen ay lumihis ng landas o muling magtangkang saktan si Trump, ang susunod na bugso ng mga pag-atake ay mas magiging mapaminsala pa. Gayunpaman, may tigil putukan muna sa ngayon. Tagapagsalita ng Ministry ng Kalusugan ng Iran, Hossein Khamenei-Pur, ay minarkahan pa ang unang araw ng tigil putukan sa isang post sa social media kung saan sinabi niya, mukhang nagkaroon ng mapayapang gabi ang mahal nating Iran kagabi at walang bahagi ng katawan nito ang tinamaan o nasaktan. Buo ang katawan ng Iran. Malusog ang ulo ng Iran. Maging si Trump ay mukhang determinado na maibalik sa tamang direksyon ang mga negosasyon. Sa kabila ng muntik nang mangyari sa kanya, gusto ni Trump na itulak ito pasulong at tuluyang maisara ang kasunduan. Noong Hulyo 28, iniulat ng Al Jazeera na sinabi ng US President na pakapalakaibigan ang naging negosasyon ng Washington at Iran. Matapos tumigil ang opensibang militar, sinabi niyang may magandang pagkakataon para umusad ang mga pag-uusap sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Kaya naitama na ang direksyon ng barko. Nasa tamang direksyon na ulit ang lahat. Ang tanging bagay na maaring magwakas sa bagong tigil putukan na ito ay kung gagawa ng kalokohan ang Iran, tulad ng paglunsad ng isang lihim na pag-atake laban sa base militar ng US sa rehiyon ng Golfo. Bibigyan ka namin ng 3 pagkakataon para hulaan kung ano ang ginawa ng Iran sa isang katawa-tawang hakbang na tila sadyang ginawa para idiskaril ang mga negosasyong maayos ang takbo. Kahit matapos ang tangkang pagpatay, naglunsad ang Iran ng biglaang atake sa US forces noong gabi ng Hulyo 28. 4 na ballistic missile ang pinaputok papuntang US base sa Jordan. Iniulat ito ng US Central Command. Kahit mukhang na-intercept ang lahat ng missile, ayon sa Central Command, nabigo ang mga walang basehang pag-atake laban sa US forces. Ibig sabihin ng mga ataking ito, lumala muli ang digmaan na akalay humuhupa na. Habang ginagawa ang video na ito, lumabas ang balita ng mga pag-atake. Baka gumanti na ang US ng sarili nitong pag-atake habang pinapanood mo ito na magwawakas sa pinakahuling pagtatangkang tigil putukan. Nakipagkita si Trump kay punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu sa White House ilang oras bago ang lihim na pag-atake ng Iran na posibleng nagpapahiwatig ng motibo ng Iran. Maaring hindi ito planong pagpaslang, pero malamang gugustuhin ng US na gumanti. Gaya ng ginawa nila matapos pigilan ng Iran na pabagsakin ang Air Force One. Balikan natin ang tangkang pagpaslang. Hindi basta pinalampas ng US ang buong pangyayaring iyon. Bukod sa ilang araw na pag-atake laban sa Iran bilang ganti, nag-imbestiga rin ng US tungkol sa tangkang asasinasyon. Pero mukhang hindi Iran ang focus ng investigasyon. Aktibong kumukuha ng impormasyon ng FBI mula sa mga opisyal ng gobyerno habang iniimbestigahan nila ang posibleng pagtagas ng impormasyon na nag-udyok sa Iran na subukang patayin si Trump. Ayon sa ulat ng New York Times noong Hulyo 15, kinauusap ng FBI ang ilang pasahero ng Qatari Air Force One sa Ankara at hiniling sa ilan na isumite ang kanilang telepono para suriin kung may ebidensya ng pagtagas ng impormasyon. Isang opisyal na nabigyan ng detalye tungkol sa investigasyon at hindi pinangalanan ang nagsabi sa New York Times na ilan sa mga tinatangkang kontakin ng mga investigador ay Secret Service agents na naglakbay kasama ni Trump. Itinuro ng mga opisyal ang lahat ng panlabas na kahilingan sa kanilang mga abogado ayon sa utos ng Secret Service. Pero ngayon, kailangan ng itanong ito. Pamamaraan lang ba ito o pinaniniwalaan ng FBI na may miyembro ng Secret Service na nagbunyag ng impormasyon sa Iran at mga proxy nito? May kakaibang paraan din ang administrasyon ni Trump sa pagharap matapos ang tangkang pagpatay. Ibinaling nila ang bahagi ng sama-samang galit nila sa mga mamamahayag ng New York Times. Nakabilang sa ilan ng nag-ulat tungkol sa mga isyong pangseguridad na may kaugnayan sa Qatari Air Force One na nabanggit natin. Pinamumunuan ni FBI Director Kash Patel ang investigasyon na nagpapahiwatig na naniniwala ang administrasyong Trump na dapat bantayan ang mga ulat sa Air Force One para hindi malaman ng kalaban ang kahinaan nito. Ang ikalawang investigasyon ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kalayaan sa pamamahayag at pinipilitan din tayong itanong ang malinaw na tanong. Kung alam ng White House na hindi pa handa ang Qatari Air Force One,
Bakit nito ito ginagamit? Maring hindi natin makuha ang sagot sa tanong na yan. Pero sa ngayon, ligtas si Trump. Ginawan ng mas lumang Air Force One ang mismong idinisenyo talaga nitong gawin. At nabigo ang mga tangka ng Iran na pumatay sa pamamagitan ng mga proxy. Malayo pa ang katapusan ng labanan sa Gulpo. Muling sumiklab ang digmaan nang biglang umatake ang Iran sa Jordan matapos ang ilang araw ng katahimikan. May paparating pang mga pag-atake sa Iran at higit pang mga tugon mula sa Iran. At posibleng mas maraming tangkang patayin si Trump. Napahiyaman ang rehimen ng Iran na yon, hindi ibig sabihin na hindi na sila ulit kapag nagkaroon ng tsansa. Kung patuloy subukan ng Iran ang kanilang kapalaran, maaaring gawin ng US ang hindi maiisip at maglunsad ng ganap na pagsalakay sa lupa. Nananatili pa ring opsyon yon para sa US. Pero paano ito mangyayari? Mangyayari kaya ito ayon sa gusto ng Amerika? Sinasagot namin ang mga tanong na yan at marami pang iba sa aming video kung saan tinatalakay namin ang isang posibleng senaryo ng pananakop. Panurin niyo ito para matuto pa ng higit at huwag kalimutang mag-subscribe sa programang pangmilitar habang sinusubaybayan namin ang mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa pagitan ng US at Iran. At maraming salamat gaya ng dati sa inyong panunood.